What's up mga ka-asim? So welcome back to my new video. Sige nga mga ka-asim, dahil rest day natin ngayon, may napanood akong video sa Facebook, yung crispy chicken feet na pati buto ay nakakain. So since matalino tayo mga ka-asim, tara't sasabukan natin gayahin ito. So dito na nga mga ka-asim ay bumangon na tayo para ihanda yung mga gamit sa pagluto ng paa ng manok. So ito na yung paa ng manok mga ka-asim, at take note, puro kaliwa lamang ito kasi mas masarap daw pag kaliwa yung mga paa ng manok ang gagamitin natin pagluto. So check nyo ito. So let's go, hugasan ko lang siya at i-prefer na natin para makapagluto na. So tara! Dito sa pressure cooker mga ka-asim, ibuhos ang paa ng manok at siguraduhin nalinisan ng maigi. Siyempre yung makukol dapat natanggal yan, saka yung mga dilaw-dilaw dyan sa ilalim mga ka-asim. Tapos maglagay ng bawang, sibuyas, kalamansi, at siyempre huwag kalimutan ilagay ang pamintang buo at dahon ng laurel. Kasi para matanggal natin yung mga lansa nito mga ka-asim. Tapos haluin natin ng konti, then after dyan ilalagay na natin yung asin. Siyempre maglagay tayo ng asin at konting toyo at isang pichel na tubig mga ka-asim. At dito mga ka-asim ay natapos na natin ihalo ang mga ingredients. So tatakpan na natin yung pressure cooker at ihandaan na natin yung ating kalan para simulan na siya sa pagpapainit. So mag-ingat na sa paggamit ng pressure cooker mga ka-asim kasi alam naman natin lahat na delikado ito at sumasabog. So habang hinati natin mga ka-asim yung ating pinapakulong paa ng manok ay maliligo muna tayo kasi 1 oras at kalahati natin siya pakukuluan sa pressure cooker. So dito mga ka-asim ay tapos na tayong maligo. At syempre, dito sa ating bowl ay imimix na natin yung ating mga mixtures para sa butter. Syempre, maglalagay tayo dito ng 1:1. 1 cup ng flour, tsaka 1 cup ng cornstarch. So dito natin siya ilalagay. Syempre 1:1, kaya dalawang nilagay ko 2:2. Bitaw pa nga ng corny joke ang person mga ka-asim. So dito mga ka-asim ay napansin kong medyo mabagal ang ating video kaya naisipan ko na i-fast forward na naman natin siya para mas mapabilis ang panonood niyo, diba? Napabilis din yung mga salita ko. Dito mga ka-asim ay bubusan natin yung ating paminta para sa mga taong paminta. So after dyan ay ilalagay din tayo ng syempre ng garlic powder. Powder, letter F talaga yung mga ka-asim para mas masarap. Syempre bubudburan din natin siya ng konting asin para lahat tayo dito ay magkakapato na rin, diba? So, haluin lang natin mga ka-asim para mag-blend ng maayos yung ating mga dry ingredients. Tapos after nyan mga ka-asim, syempre magbabasa din tayo dito ng isang pirasong malaking itlog. Itlog talaga yung mga ka-asim para mas masarap. Tapos imegos-megos lang natin siya para mag-blend maayos yung ating dry ingredients at saka yung wet ingredients. Tapos mga ka-asim, magtatansya tayo sa paglalagay ng tubig mga ka-asim para magkaroon tayo ng maayos at masarap na butter. Tapos mga ka-asim, yung na-blend na natin siya maayos at nagkaroon na tayo ng maganda at consistency na butter ay naku mga ka-asim, nakalimutan kong i-video yung ating pagpiprito kaya hindi ko na ipapakita sa inyo yun kasi wala naman akong maipapakita sa inyo kaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko kakainin ito. So ganito na yun mga ka-asim, tingnan nyo. Sino nga mga ka-asim, ito na yung ating crispy paa ng manok. Puro kaliwa, sorry. So try natin siya with suka, yes. Limit.